Sige. Sa paglilidol ng bawat. Ay, ito kasi parang hindi ka na mahirapan. Sige, sabihin mo ang nalaman. Sabihin mo ang dapat malaman ang lahat. Sa araw-araw na paglilidol sa iba't mong lugar. Sige. Sige. Dahil pati yung lindol sa ibang lugar ginagawa para bumalik sa ang punto at lugar natin sa kanya. Para tayo natin maging naligtas at tayo ay maging maligaya. At sana tayo lahat ay magbago para sa kanya at sabi ng lahat. At Iral mo yung spiritual mo, yung ginamit ka ng, huwag mo iral ng pantao mo. Dahil ang isang tao natin, minsan nagpapahamak sa atin. Kung ano man ang ikaw ay binigyan ng minsay, ang katsaysayan gusto mo magpapaliwanag sa tao, alisin mo yung pang-tao mo, ipasok mo ang spiritual mo. Dahil ang spiritual mo, huwag ka matakot, ang Diyos ay nasa'yo. Dahil ang pang-tao, mapapahamak ka. Dahil sa hiya mo, nag-alamanin ka. Kung ikaw isang gusto mong lumingkod sa Diyos, huwag kang matakot dahil ang Diyos lang ang magagabay sa iyo, ang Diyos diyan ang magliligtas sa iyo. Tama, hindi? O, ngayon, nandito ka, kasi nagmimisay ka, kailangan mo ilabas mo ang misay na ibigay sa iyo. Mapalad ka, anak, sabi ng Diyos, pero panan mo ang binigay ko sa iyo. Bata ka pa, kailangan mo na ilantad. Dahil ang ito, paglalantad mo, yan din nakakatulong sa sarili mo, sa espiritu mo, at sa mga pamilya mo. Gawin mo ang dapat gawin ang binigay sa iyo ng Diyos. Minsay, yung minsay, huwag kang mahiya kahit sa kanila dahil hindi yan makakatulong sa iyo ang hiya. Yung isipin mo kung paano liligtas ang sarili mo patungo sa Diyos. Lalang hiya, pang-tao natin, dahil yun din magpapahamak sa atin. Wala yan, makakatulong kung hiya, pinag-usapan kung ano man ang binigay sa iyo ng Diyos, ang mensahe, ilabas mo na, ilantad mo na, dahil bata ka pa, 15 years old mo, ilantad mo, kung gusto mo, dahil nagsasalita ka doon sa isang kasama namin, gusto ng Ama, dito ka na, marami ang kikinig, ilan lang kikinig sa iyo, dalawa, dito marami, gawin mo na ang binigay sa iyo, ginampanan ng Diyos sa iyo. Amen? Sige, tuloy mo. Sa bawat na pagbabago niya yung tayo bumalik at tayo bumalik sa rin ng kaluban at tayo magkaroon na tayo kumawan ng mga tayo check ba natin ang bumalik. Itong pagbabalik niya yung tayo magsisisi sa balik, hindi tayo magbago. At lahat tayo para rin ng Panginoon. Sa ibang araw na to at sa buong taon na to. Bakit? Nahiya ka? Kasi umiilaw kasi yung pang-tao mo. Dahil huwag kang mahiya. Ibig sabihin, ay si Jesus ay nandito na sa lupa. Ha? O sige, ibig sabihin nandito na sa lupa. May nakakilala sa kanya, wala? Kunti. O, ngayon, ang gawa ni Jesus ay magpalindol. Tapos, dahil yan ang nakasulat sa lahat ang nangyayari. O, imisay sa iyo, si Jesus nandito na. Ibig sabihin nagsasalimuhan at nasalumuha siya sa mga tao. Nakikita niya. Ilan naman nakilala sa kanya? Kunti lang. Sige, kunti lang. So, sa kakunti yun, bilang oras ay Jesus akit muli sa taas, hindi na. Hindi. Ibig sabihin, nandito na si Jesus at akit muli siya sa taas, hindi na. Ano po? Ang gawain niya dito. Tapos pag-akit niya, bababa ulit siya dito. Tapos, at ito na ang paglilitis.
Ibig sabihin, si Jesus na nandito na sa lupa. Tapos, aakyat muli sa langit. Ay si Jesus gumawa dito sa lupa at minamatyagan tayo lahat ng mga ugali natin at nagkalimuha sa atin para nakikita niya ang mga bawat ugali natin. Ganun yun. O ngayon, kung nakita niya lahat ng mga ugali ng bawat isa sa atin, kasi nakalamuhan natin yan, hindi natin kilala, ngayon aakyat na siya. Tapos, babalik siya. Yun. Dahil kulang ng ang kanyang mga misahe, minsan hindi na nangyayari niya sa tao. Dahil, nakunang nervyos niya. Dahil, dapat huwag kang matakot o kang mahiya. Totoo yun. Si Jesus na mamatyak sa mga tao. Naikot niya na yan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa buong Pilipinas. At ang Pilipinas ay kanyang pinili. Dahil maraming ay lagi nagpipray at naghuhingi ng kaligtasan at siya ang magliligtas sa mga taong marunong umilig sa kanya. Amen? Amen. Ngayon, andito ka, inapunta kita para ay huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Dahil ito, utos din ng Diyos ito para tayo ay maging magkakaisa sa Papa. Alam mo, pagpaliliwanag sa mga tao. Yes, dito ang salita. Hello, halika dito. Dito ka. Para hindi mag-iba yung buwan. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga nakikinig. Salamat po sa pakikinig. Yes. Ang mensahe po na binigay sa akin ni Amang Jesus, sa kanya po siya pumasok. Nung gabi na yon, pumunta po siya sa bahay. Tinanong ko kung may sakit siya. Ang sabi niya po wala. Meron lang mensahe, sabi niya sa akin. Sige ka, pakikinggan ko kung ano yung mensahe. Ang sabi niya po sa akin, nung pumasok na po si Amang Jesus sa kanya, ang sabi niya, naaawa na ako sa mga tao. Bakit hanggang ngayon wala pa rin silang pagbabago? Hindi ba nila nararamdaman, naiisip, yung mga nangyayari sa kuna, lindol, baha? Yan lang halimbawa na sa kanila para magbago. Yun po ang mensahe sa binigay niya sa akin nung gabi na yon. Ngayon, kaya po siya dinala rito para siya na po mismo magpatunay na yun ang mensahe binigay sa kanya ni Jesus. Pag nandito ka, huwag kang mahiya. Kasi dito spiritual, kung ano yung mensahe binigay sa iyo ni Ama, yun ang sabihin mo. Para malaman nila lahat na yung ikaw magpapatotoo. Mas naaawa daw siya sa mga bata. Yes. Huwag ka dito. Sabi po, mas naawa po daw sila sa mga bata. Kasi di na po siya kilala. Totoo yan. Dahil sa magulang din, hindi sila natuturo sa kanilang mga anak. Ang iba, hindi lahat. Puso na yan yung mas malakas ang dilim kontra sa liwanag. Puso dito tayo, dapat natin, i-guide natin ang mga anak natin, mga pamangkin natin, kung di nila maharap ang mga magulang nila. Para ipagbalik loob, patungo sa ating may kapal. Puso kailangan natin kung paano tayo magkakaisa, pagmahalan, at ang katagumpayan. Yan na naman ang kagusto ng Diyos. Magsaya kayo, magkaisa kayo. Huwag niyo sayangin ang panahon dito kayo sa lupa. Dahil ang lupa ito, pagsamantala, kung ninyo lang ito, ang tunay na tahanan niyo doon sa langit. Dahil ang lahat yan, pagsamantala lang. Huwag natin idal dito sa hindi maganda dahil hindi natin madadala sa langit. Ang gawain ng mabuti, yan ang importante kung paano tayo pabalik sa ating tunay natin tahanan. Sa ang tunay natin tahanan, di ba sa taas? Ang tahanan sa baba, ang binaba para magbago. Kung hindi ka pa nagbago, lalo kang bababa. Kung sumisa natin ito, dagat-dagatan, apoy at apoy. Ang daan ng itong binigay ng Diyos. Tinatak 2007. No.
December 22, ito ang tatak. Unang angel, ang bituin, bumaba, apat na angel. Sinabi ko kung Ama, hindi ko sila kilala. Inilagay ko sa mata ng aking damit. Sabi ko, mamaya, sabi niya, kunin mo na yung damit mo. Pagkuha ko ito, tinatakap gawa ulit ng isang bituin. Dalawang bituin, nakatatak sa damit ko sa Makati. Uso sa atin ito, hindi gawa-gawa natin, binigay ng Diyos para ilantad dito sa lupa. Ito pangarap ay sa manawag, sa ulap. Tulad ngayon, nakikita niyo yung blue, ang puti, ang sabi ng akin ng Ama. Kung sabihin mo sa akin yung kasama, yan na ang papel, ang ballpen. Isusulat ko sa ulap ang pangalan nila dito sa templo. Yun, binigay na yung time message of Yahweh, or New Jerusalem, Temple, Living God, Jesus Christ. Pagkuha niya ay buhay na siya. Hindi na patay. Also sa atin ito, binigay ng Diyos para tayo ay magbago na. Dahil ang Diyos ay buhay na. Kailangan natin matatag habang nabubuhay tayo. Makita natin ang tunay tayo. Tunay tayo ay totoo tayo. Huwag tayo gagawa ng masama dahil hindi natin madadala patungo sa Kanya. Kaya gusto ng Ama, pababa at maglilitis. Hinahanap niya para sa Kanya yung naniniwala sa Kanya dahil wala nang halos naniniwala sa Kanya. Pati mga bata, ilan lang ang naniniwala dahil kulang sa pag-aral at puro sa kanilang mga magulang nila. Amen? Tama ba? Hindi. Dahil ang bata, ang simbolo, sila ang nagbabago ng mundo. Ituro natin ang magandang asal. Huwag natin baliwalain yan dahil ang bata yan ang simbolo. Pagbabago natin ng mundo natin dito sa Pilipinas. Dahil kailangan natin kung paano natin mabago. Isa lang ang hangat ng bawat isa at kapayapaan at katahimikan at kasayahan at kaligayahan at katagumpayan sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. Dahil siya rin ang tunay natin ang tagaligtas. Walang ibang magliligtas kung hindi ang Diyos. So, huwag natin sayangin na nandito tayo. Isipin natin, pagsamantala lang tayo dito. Huwag natin iran ang kayabangan natin. Kayabangan natin ang tunay mayaman at tunay matapang at upagin ang kanyang pamilya. Hindi tapang at pumatol ka sa kapwa mo. Hindi yung tapang kaduwagan yung dahil hindi mo mahal ang pamilya mo. Ang sabi nila, matapang ako, gumaganti ako, walang tapang doon. Alam mo, lalo mapapahamak ang pamilya nila dahil sa kanilang ng kayabangan. Ngayon nagkumapit sa akin, sabi niya sa akin, Ama, bakit? Sabi ko, yung tao yun, lalo ako